Hi, hello mga mare, magandang araw. Today's ganap ay ang continuation sa in-upload kong last video na deep cleaning sa kusina namin. Sana'y panoorin nyo mga mare hanggang dulo. And yeah, it's me again, ang inyong lingkod, Kumaring Lucibian Mini Vlog. Itong kaganapan mga mare ay ang continuation sa last video na in-upload ko. At dahil inabot ako ng lunchtime sa kalilinis dito sa kusina, at medyo pagoda na ang kumare ninyo, so nagpahinga lang ako saglit. At habang ako'y nagpapahinga, heto si Mother Der magsasaing pa lang para sa aming pananghalian. Yes mga mare, si Mother ang magluluto para sa aming pananghalian. Nagtakal na nga siya dyan ng bigas at hinugasan ng 2 bisis. At dahil hindi pa nga nagkakaroon ng apoy itong saingan namin, tumulong na rin ako para paypayan ito at para magkaroon ng apoy. At habang nakasaing itong kanin, itinuloy ko na itong ginagawa ko dito sa kusina na ibalik itong mga sandok. Dahil tapos ko naman nalinisan dyan sa pader na pagsasabitan ng mga ito. At pagkatapos ibalik itong mga sandok. At papatuluin ko lang rin itong mga bago kong pinaguhugasan. Itong pinagsasabitan ko pala ng mga sandok ay pangsamantagal po iyan mga mare. Dahil ilang years na rin po iyan na nakasabit dyan. Since napayos namin itong lababo ay ganoon na rin katagal yung sabitan na naan dyan. Hanggang ngayon year of 2026 buhay pa rin. Char. Dahil wala naman akong magagawa kasi wala pa namang budget para magpalagay ng mga cabinet. So sabi ko nga pang samatagal po talaga iyang sabitan namin. At kung makikita nyo mga mare, yung lagayan ko ng mga condiments dyan sa itaas ay gawa ko po iyan mga mare. Proud to see talaga siya sa ginawa niya. Huy! Kahit hindi man ito kagandahan. Pero ang sa akin lang naman mga mare, ang importante ay meron kaming mapaglagyan ng mga ito. At ito na nga mga mare, ang sinasabi kong may bago akong mapaglalagyan ng mga kutsilyo at mga pansandok sa kanin. Na sinabi ko nga ito doon sa una kong video na part 1 deep cleaning dito sa kusina namin. Yes mga mare, isang lagayan nga lang ang pinaglalagyan ko ng mga sandok at kutsilyo. At okay lang naman iyon sa amin mga mare at kailangan lang naman ay mag-ingat kapag kukuha ng pansandok sa kanin para hindi naman masugatan. At dahil tapos ko na nga ito ibalik sa mga kanya-kanyang lagayan, kaunting punas lang rin dito ay tapos na ang kumare ninyo sa paglilinis dito sa lababo. At dito naman ako banda maglilinis sa aming lutuan at syempre uunahin ko na muna ang pagpupunas sa pader at ang sunod ay sa may bintana naman. Araw-araw ko naman dito pinupunasan dyan banda sa may ibaba ng bintana pero syempre ngayong araw ay maglilinis nga ako, so lilinisan ko pa rin ito ngayon. Lalo na sa bandang itaas na hindi ko napupunasan araw-araw, so tsak na mamantika ito. At inilipat ko lang dyan ang kaldero at pinunasan ng stove at babalik na rin sa pagpupunas sa may bintana. Pinunasan ko na rin dyan yung pangsamantagal namin na curtain rod. Ano siya mga mare, aluminum tube na pwede namang gawing curtain rod. 2 bisis ko nga iyan pinunasan dahil nagkitata na sa dumi. Ang unang punas ko nga dyan ay mayroong sabon at ang pangalawa ay wala ng sabon. Mabilis nga lang ako dyan natapos sa pagpupunas dahil naka-timeslap nga tayo mga mare. Pero sa totoo lang, ang tagal ko dyan nagpunas sa may bintana. At pinunasan na rin itong stove rack organizer na ang itaas nito ay kinakalawang na. Doon banda sa pinagpapatungan ng stove. At marami na rin dumi galing sa pagluluto. Dahil hindi ko naman nalilinisan araw-araw ang ilalim ng stove kundi sa ibabaw lang at sa gilid-gilid. Masipag kasi talaga yan siya. Char ang totoo niyan mga mare ay takot lang siya iangat-angat ang stove. Kahit nakasara naman ang sulin. Kaya minsan ko lang talaga malinisan ang ilalim nito dahil takot nga ang kumare ninyo. Iwan ko ba? Nakasara naman. At ayun na nga mga mare, tapos na nga tayo sa part na iyon sa paglilinis, nalagyan na rin ng kortina ang bintana. At ang stove rack organizer, nilalagyan ko talaga yan ng kortina para hindi naman nakikita yung kung anong mga nakalagay doon sa ilalim at para na rin invisible ang tangki ng gas. And that's all for today mga mare, bye-bye! Charo! Ay tika lang mga mare, hindi pa pala tayo tapos. At ayan, winawalis ko na nga ang mga dumi-dumi sa sahig. At dahil hindi nga mawala-wala ang pagpupunas, edi ano pa, nagpupunas na rin siya dyan ng sahig. Gamit naman ang paa. At pagkatapos ay lalagyan na rin ng kortina dyan sa lababo. Balik ako sa paggamit ng straw dahil ang inilagay ko dyan na curtain rod palagi na nga nahuhulog. Dahil hindi nga masyadong madikit yung rod shelf bracket na nabili ko. Baka kasi laging nababasa sa part na napagdikitan ko, kaya hindi na siya as in dumidikit sa tiles ng lababo. At itinuloy ko na rin ang pagwawalis at pagpupunas sa sahig gamit ang alcohol para mabasa ito habang pinupunasan ko ng maliit na towel. At saglit na pagpupunas at ligpit na nga rin dito sa bar counter. Pati na rin sa dining area ay lilinisan ko at inuna ko nga dyan ang plastic cover. Linagyan ko rin ng alcohol para punasan hanggang malinis ko ito. At pagkatapos ay pagtatanggalin ko na itong pang-cover ko sa upuan na Christmas pa ang pang-atake. At anong pitcha na, naandyan pa rin. At syempre paglilinisan ko na muna ang upuan at saka ko lalagyan ng panibagong cover. Hindi man bagay itong bago kong pamalit na cover sa kulay ng mesa. Ang importante, malagyan ko ito ng cover. Dahil kapag hindi ko ito lagyan, tsak 1 or 2 days pa lang siguro madumi na itong upuan. Dahil may kasama nga kaming bata dito sa bahay at ayokong mangyari iyon. Dahil mahihirapan akong magtanggal ng mancha at sabay magdadaldal na rin yan siya habang nagtatanggal ng mancha.
Dahil ganun talaga ako mga mare pagdating sa mga gamit, iniingatan ko. Kaya nabubisit talaga ang kumare ninyo kapag ang kasama sa bahay hindi marunong mag-ingat sa mga gamit. Hoy hala, huwag ganun. O siya nga pala mga mare, ito na nga ang after ng aking kapaguran today. At salamat na rin nakalibre kami ng ulam na fresh na isda na nasa lababo. At maya-maya lang ay lulutuin na para sa dinner. And that's all for today mga mare. Mga salamat, bye!